Ito ay Hyundai Accent 2018 model. Ayan. Yun, magandang araw mga kamatik. Kumusta po kayo? Sa video ito ay ituturo ko sa inyo ang tatlong uri ng parking brake na karaniwang ginagamit ng mga Hyundai cars. So bago yon, pag-usapan muna natin kung ano ba ang parking brake. Ang parking brake ay isang mechanical device o minsan ay electrical device na ginagamit ng isang driver para pigilin ang pag-ikot ng gulong kung ito ay kung ang sasakyan ay nakaparada o kaya naman ay huminto ng pansamantala. At ang isang uri ng parking brake na ito ay yung tinatawag na handbrake, katulad nito. Yan, kapag nandito yung parking brake, ito ay tinatawag na handbrake. Handbrake kasi ginagamitan natin siya ng kamay sa pag-apply papunta sa pag-lock at papunta sa pag-release. Karaniwan ang mga manual o automatic transmission na katulad na ganito ay meron itong handbrake na ito. Itong handbrake, ang madali lang ang paggamit sa kanya. Hatakin mo lang siya pataas na ganyan. Maririnig nyo na kapag tama ang adjustment ng inyong handbrake ay meron siyang 4 hanggang 7 click. Marinig nyo yan. 1, 2, 3, 4. So yun, 4 yung kanyang minimum at 7 naman yung kanyang maximum na click. Ibig sabihin ay nakakapit na siya ng maayos, ng tama. Ang pag-release naman ito, pipindutin nyo lang tong button na ito. Hilahin nyo ng konti pataas, medyo persahin nyo ng konti pataas, at saka nyo pindutin tong button na ito at saka nyo itulak pababa. So yan, naka-release na yan. Pwede na kayong umandar. Isa rin sa mga gamit, mga kamatik ng ating handbrake ay halimbawang nagkaroon ng mechanical trouble ang ating preno at hindi ito kumakagat o kaya ay tinatawag na lumusot. Pwede rin natin gamitin itong ating handbrake bilang emergency brake. So ang gagawin natin ay i-press natin itong button, yung kanyang button, i-press natin to at hilahin natin siya ng malumanay na para tayo nag-a-apply ng preno kapag gusto nating huminto yung sasakyan. Huwag yung biglang hatak pataas na ganyan, magdidrip yung ating sasakyan. Ang gawin natin ay relax lang, huwag tayong magpanik. Hilahin natin ito ng malumanay at mararamdaman natin na kumakagat yung ating preno. Ito po ay nakalagay sa ating likuran na gulong. So hindi tayo susubsob kung halimbawang pipreno natin ito. So yun yung isa sa mga purpose nito. Kaya meron siyang handbrake o kaya ay parking brake na tinatawag. Kasi tinatawag din ito na emergency brake. So tingnan natin yung mechanical parts niya sa ilalim. Ipakita ko. So ito yung ating parking brake cable, mga kamatik. Ito yung sa kanyang nahati ito sa 3 bahagi. Yung unang bahagi ay nandun sa loob. Yun yung papunta sa ating handle. At ito naman yung 2 bahagi na ang kanan ay papunta sa kanang gulong. Yan, nakakonekta siya rito sa ating brake drum. At yung pangalawang bahagi ay siya naman nakakonekta sa papunta sa kaliwang gulong. Ayan. So hindi ko na masyadong i-detalye sa inyo kung ano yung laman sa loob nito. Siguro sa mga susunod na lang natin na video. Ang importante ay naipakita ko sa inyo kung ano yung mechanical parts niya. So 2 linya, magkahiwalay siya para kung sakaling masira yung isa sa kanila ay isa lang ang papalitan, hindi magastos. Kung kaliwa lang nasira, kaliwang papalitan, at kung kanan lang nasira, yun din ang papalitan yung kanan. At ganoon din naman yung main cable niya papunta doon sa handle, ay kung yun ang masira, yun lang ang papalitan natin. So yun, punta tayo sa pangalawang klase ng parking brake. So ito naman yung pangalawang uri ng parking brake, mga kamatik. Kadalasan ay makikita siya sa mga Tucson, Sonata at Santa Fe model. So ito yun. Foot brake siya kung tawagin kasi
nasa baba siya at paa ang ating gagamitin sa pag-apply sa kanya. So ayan, nandito siya matatagpuan sa kaliwang bahagi ng ating driver seat, dito sa may paanan, sa ating paanan. Ayan, kung nandito yung brake pedal, nandito yung accelerator. Ito naman yung ating tinatawag na foot brake. At kung mapansin nyo, may nakasulat siya na push on off. So ang paggamit naman ito, tatapakan nyo lang siya ng isang beses na madiin. Yan, madiin. Tapos yan, nakalock na siya. Tapakan nyo ng sagad, kasi kung ulit-ulitin nyo yung tapak, magre-release yan. Para ma-release naman yan, tapakan nyo ulit siya, itulak nyo. Ayan, tulak nyo at saka nyo bitawan. Ayan, nag-release na siya. So ganun lang yung kanyang function. Halimbawa naman, katulad ng sa una, dun sa handbrake natin ay nagkaroon tayo ng emergency o nagkaroon tayo ng brake failure, tumagos o lumusot yung ating preno. Ganun din ang pag-apply nito sa pag gamitin natin na emergency brake. Pitik-pitikin lang natin ito ng ganito, hindi siya maglalak. O halimbawa naramdaman mo na maglock, itulak mo ulit at magre-release siya. So pwede natin itong gamitin na preno, ganyan-ganyanin mo lang siya hanggat maramdaman mo na bumagal at saka huminto yung iyong sasakyan. Huwag kang magpanik, huwag mo siyang itulak ng one time at maglalak siya. Bumbahin mo siya na katulad ng preno hanggang maramdaman mo na yung ating sasakyan ay huminto na ng tuluyan. So ganun lang kasimple ang paggamit nito, at yun lang yung kanyang purpose. So tingnan din natin yung ilalim nito, yung cable, mga pyesa sa ilalim. Tara. So ganito yung itsura automatic ng ating cable sa ilalim ng Santa Fe, ano, o yung ating foot brake. Nahati rin siya sa tatlong bahagi. Ito yung bahagi na papunta sa pedal. Yan. At dito naman meron siyang divider, may adjustment, at meron siyang papunta sa kanan at papunta sa kaliwa. So kapag nasira din siya, ay pwede rin nating palitan ng individual kung alin ang masira sa kanya. Ang pagkaiba nito sa doon sa nauna natin sa sasakyan na Accent ay meron siyang adjustment dito. So kung mababa na yung ating pedal, ating parking brake, ay pwede natin siyang i-adjust dito sa ilalim. At meron din siyang adjustment doon sa may puno ng ating pedal, ano. At meron din siyang adjustment dito sa looban ng ating preno. Meron siyang sariling parking brake shoe bukod pa dun sa kanyang brake pad dun. So magkakahiwalay, mas marami siyang pyesa. Meron siyang parking brake shoe, meron siyang cable, at meron siyang pedal. So mas maraming pyesa ito kaysa dun sa nauna. Yung Accent ay meron lamang tatlong cable at may handbrake handle. At may adjustment yun din sa loob ng console cover, pero mahirap yun makita, kaya hindi na natin i-share sa inyo, pang mekanikong trabaho na yun. So yun lang. Punta naman tayo sa pangatlong uri ng parking brake. Tanda mo yan? So ito yung pangatlong uri natin ng parking brake, no, makamatic. So ayan, mapansin nyo, push button siya. So ang tawag dito ay EPB o electric parking brake. Ibig sabihin, ito ay switch na lang, electrical switch ng parking brake. At pinagagana siya ang ating parking brake ay pinagagana ng motor o parking EPB motor na tinatawag. So ang pag-apply naman ito, tatapakan nyo yung preno, tapak sa preno, tapos ay hihilahin nyo naman siya pataas. So maririnig nyo tumunog yung motor at makikita nyo yung indicator na kulay pula na yan sa dashboard, yung parking brake. Yan, naka parking brake na siya. Sa pag-release naman, tapak ulit sa preno. Yan, tapak sa brake pedal. At itulak nyo naman siya pababa, diinan nyo naman siya. Ayun, so tumunog yung motor natin sa ilalim. Ibig sabihin ay nag-release siya. Ngayon, halimbawang naka-apply naman siya,
Naka-apply na ganyan, naka-parking brake siya. Dito mo. At ikinambyo natin siya sa reverse o kaya drive. Tingnan nyo yung letter P. Ayan, letter B na yan. Ibig sabihin niya naka-park siya ngayon. So kung baguhin natin yan, ilagay natin siya sa reverse. Tingnan nyo yung ilaw ha. Namatay yung parking brake. Ibig sabihin, automatic siyang nagre-release na nag-shift tayo sa paabante o kaya sa paatras. Yan. Yan yung advantage ng ating EPB o ng electric parking brake. Yan. So ang advantage pa nito, isa pa sa mga advantage nito ay siyempre magaan siyang i-apply dahil tutulak mo lang, push button lang. At ang disadvantage naman nito ay madali siyang masira. Madali siyang masira at pangalawa ay mahal ang gastos kapag nasira siya. So kung tayo ay mayaman, sobrang yaman, ay pwede tayong gumamit ng ganitong klase ng parking brake. Kung tayo naman ay ordinaryong citizen lang na may sasakyan, advice ko na wag natin piliin tong ganitong electric parking brake kasi masyado siyang magastos. Sa mga bago pa lang nag-uumpisa magkaroon ng sasakyan at sa mga katulad ko na walang sasakyan ay hindi advisable ito sa mga mayayaman siguro pwede. So punta tayo sa ilalim nito at ipapakita ko sa inyo yung motor niya. Meron pa nga pala tong meron dalawang klase itong EPB motor. Merong individual motor doon sa kanyang caliper at meron namang single motor na mayroong dalawang cable. So yun ang aking ipapakita sa inyo. So tara. So ganito ang itsura ng ating EPB motor. Ayan motor siya na nakadirekta sa brake caliper. At yun namang caliper na yun naman ang tumutulok doon sa brake pad. So single siya. Yung pangkalahatan siya, lahatan. Yung caliper niya, brake caliper, yun na rin yung kanyang parking brake na tinutulak naman ng EPB motor. Yan yung EPB motor niya. Yan. Yung kulay itim na yan. So kabilaan siya individual. Ibig sabihin ng individual, left and right meron siyang motor. Ayan. Meron naman siyang module na kinokontrol ng ECU o ng ating electronic control unit kasama sa control ng makina. So yun lang. Wala siyang adjustment, self-adjust siya. Hindi katulad ng mga mechanical na parking brake. So tingnan natin yung isang klase ng parking brake, yun namang single motor with cable naman. So ito yung isang klase ng electric parking brake natin, mga kamatik. Makikita nyo, nandito yung kanyang motor. Ayan, yung kulay itim na yan. Nasa ilalim siya ng cross member sa likod, malapit sa differential. Ayan, tapos meron siyang dalawang cable. Ito, papunta sa brake shoe, sa may gulong. Meron siyang separate na parking brake shoe na nandito sa loob at meron siyang sariling adjustment dyan. So dapat ay maintain yung kanyang clearance na maliit lang para hindi excessive yung galaw ng cable at hindi mahirapan yung motor sa pagbatak ng kanyang kable. Kasi yun yung nagiging dahilan ng pagkasira ng kanyang motor. Yung loob kasi ng EPB motor ay plastic siya, yung mga gear niya sa loob. So madaling masira talaga. Nandito yung kabilang cable niya, nakasuot din siya sa cross member, nasa ilalim ng under chassis. So napakahirap ng pagpalit nito, kaya nasabi ko na magastos siya kapag i-maintenance. Yun. Makikita ninyo yung EPB motor natin katulad ng nasa picture. Yan yung nasa picture na yan. Yan yung ganyan yung kanyang hitsura. Makikita ninyo itong single EPB motor na ito sa mga katulad dito na Genesis, sa mga Santa Fe model at saka sa ano pa ba, yun, dalawa lang ngayon, Genesis at saka Santa Fe. Yun namang ating unang nakita na individual EPB motor ay katulad ng mga Sonata. Mayroon din ang model na Sonata na ganon, at Asira, Hyundai Asira.
So ito namang EPB motor na ito ay kinokontrol naman siya ng module. Meron siyang electric module sa loob na nakakonekta naman sa ECM ng makina na nagko-control naman nung para kapag ka ikaw ay shift sa reverse o kaya sa drive ay bibitaw naman siya ng automatic. So yun lang mga kamatik, at sana may natutunan kayo sa aking simpleng video ito. Kita-kita tayo sa aking mga susunod na mga video pa. At kung kayo ay hindi pa nakasubscribe ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindot ang notification bell para updated kayo sa aking mga susunod na video. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik hanggang susunod. Maraming salamat po ulit. Bye-bye. Shout out sa aking 124 subscribers at silent viewers, at lalong-lalo na sa aking kaibigan na si Maninoy White. Bye. Daghang salamat, bye, sa suporta.